Ito yung pakpak ng champion. Pantay yun, sabi sa akin ni Kuya Rene, yung Lopeman ni Burlington. Long distance pala yung mga ganon, yung mga pantay yung ganito. Una-una, magpatiti pa rin yung pag-iipon mo. Yung gagawin niyang lilipad doon sa magiging anak niya. Yun lang din, huwag ka na mag-expect. Ito yung tatay na ginamit ko ng Alegre, nag-champion. Yan mismo yung magulang nung nanalo nyo? Ito mismo. Koopman to, inbreed. Ito pala yung Koopman, mga kalapatid. So, yan yung Koopman. Medyo mailap kasi hindi sana ito nahawakan eh. May lipad daw yung ibon na yan, sir? Ito, inbreed to. Hindi, wala tong lipad. Talagang stock to. Ito, dapat pang summer to ng mentor namin. Na-i-out sa amin to. Yung producer na to. Nakawala to. Dati. Pero wala pa kaming nun. Wala pang oiler nun. Nakawala to. Titigil na sana kami sa mag-aarero. Naumay ako kasi foundation namin yun. Nakawala eh. Pero nakabalik naman siya. Dahil wifi pa lang nasa amin eh. Yan yung magulang. Buti nakabalik ano? Oo, dinakma niya doon sa 4 days to pag-alagaan na. 4 days. Kaya sabi ko, naisipan niyo mo yung kasama. Out na ako eh. Out na kami. Baga mahirap pala pag nawala ng foundation. Yan. Buti nakabalik to mga kalapatid. So ito yung pinagmulan ng mga winner nila. Ito pala yung Victor Lim. Ito yung Victor Lim. Hindi ko gusto na iba yan. Late pa ng babaan, late pa. Pero ang ganda rin ng pakpak. Mahaba. Ito yung Victor Lim. Ito yung pakpak ng champion. Ganito yung pakpak niyan. Pantay yun, sabi sa akin ni Kuya Rene, yung Lopeman ni Burlington. Pang long distance pala yung mga ganon, yung mga pantay yung ganito. Okay. Yung kita ko pantay. Oo nga, pantay nga mga kalapatid. Ito, hindi, pataas eh. Yan ang hindi ko alam kasi sa mga pakpak, medyo malalim na yung pag-aaral doon. Wala pa kami doon. Bago pa lang talaga. Baga, experience lang, observation. Yun lang yung kaya namin gawin pa sa ngayon. Pang ilang clutch yung anak na si winner? Second clutch yun. Second clutch. Ang first clutch nun, si Shadow 143, pinangalan namin. Santa Ana Smash din ng FPR. Same landfall ng Pepito na bagyo. 3 days, bumalik yung ibon na first overall edition ng trio. Full sibling niya. Tapos nung second clutch na si winner? Yeah, second clutch na siya si winner. Ito original na Koopman yun, pinag-pencil. Hindi ko lang ito nahawakan. Second clutch na to. Yan, ito yung... Hindi mo na babaklasin yung pairing na nila? Wala na, hanggang south na yan. Hanggang south na. Hanggang south na breeding yan. Ngayon, pinaris namin yung nanay niya sa kapatid ng Koopman. Pinalitan pala ng breeding mga kalapatid. So, kapatid niya ng Koopman. Sir, buksan ko lang Ito mga kalapatid. So, pinalitan niya ng pairing. Pinaghiwalay niya. Pero Koopman pa rin yan. Koopman pa rin. Ito naman, yung pinalit ko naman, Victor Lim pa rin. So, Pinsan naman din yan ng winner. Super set din yan ng APR. wala pala kayong ilalaro nga sa next OLR na na kapatid mismo ng winner. Wala, puro half lang. Para malaman namin kung sino talaga yung producer. Yan talaga eh. Kung gusto mo malaman kung sino yung producer, dito parang sa iba. Yan, good luck sa inyo, sir. Sa season 2. Pero paano kayo mag-prepare ng mga breeder nyo bago isabak sa breeding? Kung inuuna namin yung hen, 2 weeks observation sa hen eh. 2 weeks din sa kak. Pag walang palyado, salang na. Hindi kami basta salang na nasalang. Kanyari, merong hindi maganda yung kondisyon sa observation namin sa loob ng 2 weeks o 3 weeks. Palit yun. Yun siya naman ang gumagawa ng ng kondisyon na yun. Kompleto na yun. May cleansing, may purga, May paligo na rin. paligo na yung kompleto. Nasa loob ng 3 weeks yun. Yun ang ginagawa namin. Tapos hanggang 3rd to 4th clutch, ganyang kakinis yun. So nasa patoka din yan, saka nasa breeder, nasa condition. Yun yung diskarte. Tapos during breeding, sir, anong mga madalas yung gamit na supplements? Ito, siya nakakaalam. Ang gamit na namin supplement sa ibon, sa breeding, probiotic. Hindi lang kami nawawala yung Taiwan Solid. Laging nakababad. All natural lang, wala tayong additives. Wala tayong mga parang sinasabi na chemicals na yan. Natural lang, hanggang derby. Tapos yung mga vitamin na lang. Yung mga vitamin mineral. Yun lang. Tapos more rainwater din. Sa mga youngster nyo, may mga sinusubo kayo, sir? Pula puti lang. Yun. Tapos victory na pang-digest lang. Yun lang yung ginagamit namin. Hanggang sa ilipat sila sa flyer slope.
Pagtungtong sa flyers look, wala na lahat. Oh, wala na lahat yun. Kasi may mineral na kami doon, may Taiwan soil na kami doon. So, sila na bahala doon. Kasi pag young birds, pa naman sila makakatukan masyado. Kaya sinusubuan namin sila ng mga calcium sa multivitamins para lumakas. Then, 3 months o 2 months, nagbabaksin na kami ng nagbabakuna na kami ng young bird. Para pang prevent. Di naman siya totally pang iwas. Kasi kahit may panguna, kahit anong panguna, tatamaan talaga. Pang prevent lang pa para may laban-laban konti. Ayun, maraming salamat sir. Pero tingin nyo, ano yung pinakang importante pagdating sa breeding? Sa breeding, pinaka-importante malinis. Oo, malinis yun. Para yung lalabas silang sisiw, healthy din. Yan. Saka sa tips namin, sa pugaran, ginagamit namin basahan. Hindi na kami gumagamit ng ng buhangin. Pero iba, hiyang sa buhangin. Pero kami, ayaw namin masayangan ng oras ng panahon. Kasi pag buhangin niya yung ginagamit, yun nga, iba, bumubuka yung paa, dumudulas. Iba naman, pag mapipisa na, gumulong, mapapasukan ng buhangin, may irritate, mamatay, masusopongay. So ginagamit tayong basahan, pero ang maganda sa basahan, kailangan. Pag alam mo medyo mabaho na, kasi basa palitan mo na, laban mo na. Ano naman yan, washable naman yung mga basahan natin. Ito pala mga kalapatids, kaya pala may mga nakasampay silang basahan, oh. Every 1 week, nagpapalit kami ng basahan. Lahat yan. Nilalaban namin, kaya maayos. Malilinis yung namin. So, malilinis yung... Yan, napapalit sa basahan. Ito mga kalapatids. Hindi ko pala malalabas. Hindi kaya. Ayan, pinapalitan nila lagi yan. Kita nyo mga kalapatids, so. Ayan mga kalapatids, so. Basahan yung gamit nila. Ba't marami kayo na-experience na na pinasukan ng buhangin yung itlog? Oo, marami na. Kumbaga, marami lang nasayang. Na mapapisa na, gumulong. Kinalay kayo ng magulang para upuan. Yung, hindi na nakalabas. Pagbiyak namin sa sisiw, paribuhangan yung young bird. So, sayang. Saka sa natural habit talaga ng ibon, kahit sa wild, hindi naman buhangin sila nag-iitlog. Diba, misa sa puno, tapos may mga dayami. Yun naman talaga yung pinaka-nice ball nila. Kaya di na kami gumagamit ng buwang. Kasi sa mga breeder nyo, ilan lang sila, Hindi kami bili ng bili. Tulad nga sabi ko, pag bumili ka, kailangan magamit mo siya na ilang beses bago ka. Pag di na talaga tumira yun, out mo na yun. Tapos kuha ka bago. Yun yung Pero ngayon kami, lahat ng nasa breeder cage, lahat na nasa stock, gamit talaga namin lahat yan. Wala kami paborito dito. Lahat yan, ikot yan, may rotation yan, may listahan kami yung rotation talaga. Ayun, maraming salamat po sa inyo sir. Ano naman may bibigay nyo payo sa mga viewers natin yan na kukuha nung gagawin nilang foundation bird? Sa amin, turo sa amin ng mentor namin. Una-una, huwag matiti pa rin yung pag-iibon mo. Kumbaga kung ang budget mo maliit, expect mo rin din na maging linyada na makuha, maliit lang din. Kaya mga 1.5, tinawaran pa na 1,000. Tapos nagkasundo pa kayo ng 800, naiuwi mo ng 500. No worse na. Wala na, kumbaga yung ibon na yun, yung gagawin niyang lilipad doon sa magiging anak niya. Yun lang din, huwag ka na mag-expect. So sa pagpili ng breeder, ang tinitignan din namin yung hindi lang basta overall champion yung magulang. Kasi may tinatawag nilang parang champion. Tignan mo yung mga pinsan, tignan mo yung mga ninuno, yung mga grandparent, mga pamangkin. Kailangan pag tumingin ka ng isang ipon, malawak yung yung life na naging winner nila. Huwag lang sa isang achievement. Kahit solo pa yan, yun ang tinitignan. Kaya pedigree. Okay din yung pedigree. Baga, yung advice ko lang sa mga bibili, kailangan pag bumili kayo, yung napupuntahan nyo yung pinagbilan nyo. Huwag yung pag bumili ka, nawawala bigla. Nawawala yung mga seller. Nagkatago na, yun lang yung advice ko. Saka hanis lang sa mga nagbebenta kung ano talaga yung kakayanan ng ibon, ano talaga achievement, saka kung ano talaga yung value ng ibon na binibenta. Kasi minsan, sikat ka, katulad ako, sumikat kami ngayon. Pwede kami manloko, kumbaga, manghuli lang ako dyan, sabihin ko, kalahin na ito. Pero tayo, hindi naman tayo nagawa ng ganyan. Hanggat maaari, hindi na tayo nangaargabyado ng kapwa natin. Sports lang talaga gusto natin, ayaw natin na may mapasukan tayo ng mga bad influence sa... So yun lang na advice namin sa pagpili ng breeder. Huwag kayong bumasi din kung young bird yung makukuha nyo, kasi pag young bird nga mas maganda kasi mas mura. Yun ang katotohanan. Kesa sa ready to breed.
Pero isa lang body yun, isa lang ng bloodline. So kami, hindi namin afford yung breeder. Talagang naglalaan kami ng taon. Young bird kinukuha namin bago namin salang. Kasi marami nag-inquire sa amin, baka daw may breeder kami. Wala po kaming breeder na ina-out.